God, salamat po sa pagkakataong muli na ibinigay mo po sa amin na patuloy po kaming pinagkakalooban ng malusog na pangangatawan, ah, malinaw na pandinig para aming marinig yung mga salita mo at maisabuhay po ito at magkaroon po kami ng maayos na pagtitiwala o malinaw na, na pananaw at nang sa ganon ay la, la, masamba ka namin o mapapurihan ka namin ng buong puso. Salamat po muli sa kataong binigay mo sa akin na makapagturo ng iyong salita. Ah, Bigyan mo po ng maayos na kalinawan ng aking kaisipan. Gabayan mo po ako sa mga salita pong aking babanggitin. Ah, Tulungan mo po ako. Tulungan. At sa lahat po dito sa amin ngayon na nakikinig sa iyo at nasa Zoom, at tulungan mo po sila na maituon nila ang kanila isang oras na ito sa iyong salita. Sa pangalan ng iyong anak na si Yeso Kristo, aming Panginoon. Amen. Ano? Katulad Amen. ng tinabi ni Ateng kanina, meron tayo ang team ngayong September nito, yung tinatawag na God's Faithful Promises. So, dito makikita natin, hindi pala natin makikita kung hindi nakikita tayo ng Diyos, no? Kung paano niya uh, ipatutupad sa atin yung kanyang pangako. No? Hindi lang natin siya nakikita, kundi mismo ang Diyos nakikita tayo. No? So, pakinggan natin ito ngayon. Ano? So, uumpisahan ko siya. Sabi ni Jan, no, umpisahan mo. Okay, sige. Kaya nga yung title natin, God's Faithful Promises, Part 1. No? May Part 2 pa yan, may Part 3, may Part 4, may Part 5. So, okay. Naranasan niyo pa ako madalas na natatanong sa akin, ano? Parang sinatanong nila na, pwede mo bang i-share sa amin kung ano yung pinaniniwalaan ng church niyo, no? O kaya kung ano yung paniniwala mo. So madalas, alam naman natin na yung paraan natin para ma-communicate yan ay sa ating pagsasama-sama o yung ating tinatawag na fellowship. Meron tayong home fellowship, meron tayong every Saturday na Bible study, kaya ini-invite ko kaya na umattend dyan, ano, at sama-sama tayong magbasa, suriin, pag-aralan, kung ano man yung mga tanong ay ating masagot. Na mag-enjoy kayo dito sa Sunday Fellowship ay sa Saturday Fellowship na meron pa mga tinatawag na ano ba yung AI, no? Kailangan pa minsan si AI, no? Pero minsan magbasa kayo ng mga dictionary, no? So, yan, no? Yung madalas, yun nga sinasagot ko sa kanila, yung paraan namin ay sa pamamagitan ng pagpe-fellowship, yung pakikinig ng salita ng Diyos, yung pakikinig sa binabasa namin mula sa Scripture. Kasi gusto naming ibase o yung maging ugat ng aming pananampalataya sa bawat subject ay mula mismo dito sa salita ng Diyos. Mula mismo dito sa Biblia. No? Diba? Ganun yung ating paniniwala. So kaya ngayong umaga, gusto kong i-share sa inyo ang pinaniniwalaan na Diyos ng ating simbahan. Titignan natin yung isang record na masasabing na magsasabi kung sino ang Diyos na sinasamba natin dito sa Living Hope Christian Church. No? Kung sino siya at kung ano siya. Kaya ini-invite ko kayo, sana upo kayo dyan kahit isang oras lang. No? Buksan niyo yung inyong mga puso ng inyong pandinig. No? Ini-invite ko kayo ngayon, hindi lang para maniwala tungkol sa Diyos na ito, kundi
para lubos na sumampalataya at magtiwala sa Kanya. No? So, dito, ngayon, pupunta tayo sa Genesis 16. Genesis 16, no? Grabe dito, no? Ang daming nangyari sa mga unang chapter ng Genesis. Siguro fresh pa sa inyo dun sa mga nagsulat, dun sa maayos pang memory, no? Pero mas maganda talaga pag nagsusulat ka eh. Kasi ang daming talagang gumagana yung utak mo, no? Mas lalong na-exercise siya, ano? So, ang dami nangyari sa pangunang chapter ng Genesis, di ba? Dahil yan yung creation, tapos yung fall ng man dahil sa kasalanan, meron dito mga baha, may mga kung anong-anong creatures, at lahat ng klase ng mga amazing na bagay, di ba? Kala ng iba na nagbabasa ng Bible, Revelation lang daw yung medyo okay na tinatawag, no, or weird na part, no? Pero mga kapatid, no, wild din tong simula ng Bible. Di ba? Ganyan talaga ang buhay. Wild, no? And so, dito sa simula ng Genesis, makikilala natin ang isang lalaki na ang pangalan ay Abram. No? Abram na magiging Abraham. So, sabihin nyo, Abraham and Abraham. No? Magkaiba yung salitang yan. Ano? So, yan yon. So, si Abraham, alam naman nating lahat. So, kung ngayon nyo lang siya narinig, o siguro madalas nyo namang naririnig yung pangalan na yan. So si Abraham, siya yung taong pinili ng Diyos. Bibigyan ko lang ng konting paalala, no? Para maalala natin. Para ipakita ng Diyos ang kanyang biyaya at simulan ang pagbabalik na nawala sa Garden of Eden. Di ba? Alam naman natin yung sa Garden of Eden, nilagay ng Diyos diyan yung tao sa isang perfectong paraiso dito sa mundo. Sana makita natin yan at makapunta tayo muli dyan, no? Pero nang pumasok yung kasalanan, nabahiran at nasira ang kanyang nilikha, di ba? Pero kahit ganon, nanatili pa rin itong maganda dahil ganon kabuti ang Diyos. At doon nagsimulang kumilos ng Diyos para ibalik ang pamamahala sa mundong ito sa mga taong may pananampalataya at ibalik din ang kapangyarihan at pamumuno sa kanyang nilikha. Pabalik sa kanyang mga anak na sumasampalataya, no? At ang paraan ng Diyos para gawin yon ay tinawag niya ang isang taong nagngangalang Abraham. So, nangako siya kay Abraham na magiging ama siya ng napakaraming anak. Tinawag siyang ama ng maraming bansa na ang ibig sabihin ng pangalang Abraham, sabi ko nga kahapon, kung natatandaan nyo, ay ama. At ang Abraham naman ay ama ng marami o kaya ng pinalit. Kaya nang pinalitan yung pangalan niya, di ba? Yun ay simbolo ng pangako ng Diyos na magkakaroon siya ng napakaraming lahi at magiging katuparan ng plano ng Diyos. So kahapon, sabi ko nga, kung tatakal yung Genesis 16, kasi nasa Genesis 12, 14 to 16 kami. Sabi ko, sasabihin ko sana, wag mo na itakal yan. Ano? So, sa Genesis 16, pero alam ko naman, sa mag-handle ng Genesis 16, mayroon pa kayong mga ibang perspective dito. No? So, sa Genesis 16, 4 na chapter na ang nakalipas mula nung unang pangako ng Diyos. Diba? At si Abraham, noong time na yon, o si Abraham, ay 86 years old na. Pero, wala pa rin siyang anak. So, medyo may plot twist dito, no? Yung isang di inaasang pagbabago sa takbo ng kwento. Kaya tinawag ng Diyos itong matanda ng mag-asawa, itong mag-asawang hindi magkaanak na sina Abraham at Sarah, para sila yung maging pinagmulan ng lahat ng lahi. Di ba? Pero minsan, isipin mo, di ba ganyan yung Diyos, no? Ganyan yung klase ng God na sinasamba natin. Mahilig siyang pumido sa mga bagay na akala mo imposible. Di ba? And so,
ilang taon nang dumaan mula nung unang pangako ng Diyos sa kanila. At alam nyo ba, medyo nainip sila. So, diyan na tayo papasok sa chapter 16. Kung saan si Abraham at Sarah, o Sarai, baka marinig nyo yung sasabihin kong Abraham at Sarai, isang tao lang yan, no? Si Sarai at saka si Sarah. Isang tao lang yan. O kaya pag nagbabasa kayo ng Bible at nakita nyo yan, Tagalog o English, no? So, time na yun, si Abraham at Sarai, wala pa rin silang anak. At yung pangako ng Diyos, ang patuloy nilang inaantay. Kasi nga, pinangakuan silang gano'n. No? So, punta na tayo sa Genesis 16. Nandiyan na. Makikita niyo yan sa inyo sa slide. No? Nandiyan sa inyong harapan. Kung gusto niyo magbasa ng Biblia, meron yung Biblia. No? Sa sa diyan nga sa Zoom, kung nakikita niyo, okay. So sabi sa Genesis 16, punta na tayo dito, hindi magkaanak si Sarah na asawa ni Abraham. Ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. So, listen, napaganda ng kwento. Alam kong familiar kayo. No? Sinabi ni Abraham, sabi ni Sarah, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko na lang sipingin mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. So pumayag si Abraham sa sinabi ni Sarah. Woo! Grabe, no? Grabe. Siguro ang interesting na usapan na yun ni Abraham at saka ni Sarah noong time na yun. Ano? Imagine niyo na lang, di ba? Para bang, honey, alam ko matagal na tayo. Wala pa tayong anak eh. Pero nandiyan si Hagar, napakaganda. Dalaga. Di ba? Yung dalaga nating katulong galing Egypt. Bakit hindi ka muna sa kanya, no? Para magkaanak ka, tapos ako inalang natin para atin na yan, no? Parang gano'n, di ba? Kaya imagine yung usapan na yun nung gabi na nag-uusap itong magkasawa si Sarah at saka si ano. Halimbawa tayo, no? Kayo ba ng misis nyo, no mo? No? O ng misis mo? Siguro kung nag-uusap kayo tuwing Lunes, Linggo, para pag-usapan nyo yung mga plano nyo sa buong week, at buti na lang, hindi yan lumalabas ang usapan nyo, yung ganyang klaseng usapan. So, so wag mo nang titignan yung asawa mo sa mata kasi baka tignan din kang pabalik na parang hindi yan magyayari. Ako, hindi nga papasok yan sa usapan natin. No? So, verse 3 na tayo para malimutan nyo yung sinasabi ko. Verse 3. At pinaubaya nga ni Sarah. Noon ni Sarai sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod ni ano Abraham. So 10 taon na si Abraham ay 10 taon na si Abraham na naninirahan. Hindi 10 taon siya noon siya ay nanirahan sa Canaan 10 taon na ito yung nangyayari. So ganito yan, ano? Sabi ko nga, ang daming lessons dito sa chapter na to. Isa na siguradong matutunan natin ay gumawa sila ng sarili nilang plano. Hindi base sa sinabi ng Diyos, kundi base sa akala nilang mas mabilis na paraan para makuha yung gusto ng Diyos. Pero alam nyo, hindi ka pwede mag-shortcut sa mga lugar na gustong dalhin ka ng Diyos. Di ba? Daan lang ng Diyos. Daan niya lang ang tamang paraan. Di na sila makapag-antay. Kaya ayun, sila na ang gumawa ng paraan. Kaya sa verse 4 sabi, matapos sipingan ni Abraham si Hagar, anong nangyari kay Hagar? Ano? Di ba nagdalang tao nga ito? Subalit, nagbalaki si Hagar. Oh, at hinamak nito si Sarai. Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abraham, kung di lang ang paghamak ni Hagar sa akin. Wow! She blamed other, no? Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito. Bakit niya ako hinahamak ngayon kasi ay nagdadalang tao? Si Yahweh ang humatol kung sino sa atin ang tama. Sabi niya kay Abraham, no? So, kawawang Abraham. Di ba? No offense, no? No offense. Pero, di bang makipag-relasyon ka sa alila ko? Sino ba nagsabi no? Di ba? At ayun na nga.
Pagkatapos na magsama sila ni Hagar, agad siyang nabuntis. Sina Abraham at Sarah, ilang taon na silang sumusubok, pero si Hagar, unang beses lang buntis agad. At ngayon, etong katulong na babae na ito, biglang nagbago ang ugali. Naglalakad siya na hawak ang tiyan niya. Parang, di ba, nakatingkayad na gano'n? Di ba gano'n naman ang mga buntis? Tinitignan si Saray na parang sinasabi kay Saray, oh, sorry ah. Oh, so sino kaya ang tunay na may bahay sa pamamahay na ito ngayon? Parang ganun yung sinasabi ni Saray, no? Sa kay, ay, ni Hagar sa kay Saray, no? Di ba? Kaya nagsimula na siyang maliitin, no? Si Sarah, no? Nagsimula na siyang maliitin si Hagar, nagsimula na siyang maliitin yung babaeng dapat niyang sinusunod na si Sarah. At syempre, hindi natuwa si Sarah dito, no? Ayaw niya ng kahihiyan. Ayaw niya ng baliktad na sitwasyon sa loob ng kanilang tahanan. Kaya galit na galit siya. So, inilap niya si Abraham at sinabi, ang gulo-gulo na ng lahat ng to. Ayoko nang makasama pa yung babaeng yan. Ano? Sabi ni Sarah. Pero sa verse 6, sabi dito, sumagot si Abraham, alipin mo naman siya. Di ba? Sabi nga ganun, alipin mo naman siya. Sabi ni Abraham. Kaya gawin mo sa kanya ang gusto mo. Pagbalupitan mo. So, ang ginawa ni Sarah, pinagbalupitan niya si Hagar. Kaya si Hagar, anong ginawa? Tumakas. Dahil sa pinagmalupitan siya. No? Hindi naman ay, alam niyo, hindi naman tama na maliitin ni Hagar si Sarah, no? Di ba? Na sabihin niya, eh, sino ngayon ang tunay na may bahay sa pamilyang ito? Di ba? Hindi naman tama yun, no? Di ba? Pero grabe din yung naging reaksyon ni Sarah. Sinimulan niyang saktan at apihin si Hagar ng sadya, no? Ang ending, umalis si Hagar, tumakas sa komunidad nila. Isipin mo yun? Nasa dito, nasa disyerto sila nakatira o siya nakatira. Samantalang yung pamayanan na kung saan nandun siya, yun lahat sana ang protection niya. Ano makikita niya sa disyerto? Ano mangyayari sa kanya? So, kapag nag-iisip ka, talagang delikado ka, no? Pero hindi lang basta delikado si Hagar, no? Si Hagar, isang batang babae, naglalakad na mag-isa sa disyerto, tapos mag-isa, buntis pa siya. So, kaya kung ako si Hagar, baka sabihin ka na lang na okay, mali ako. Hindi ko dapat kinutya si Sarah. Pero may parte rin siguro sa puso niya na nagsasabi na hindi ko naman ito pinili eh. Di ba? Hindi naman pinili ni Hagar yung sitwasyon niya eh. Para bang nung Lunes, inuutusan lang siya na maglinis ng bahay. Tapos kinabukasan, siya na yung kailangan magkaanak para sa kanila, para kay Abraham at Sarah. At ngayon, ang ginawa ni Sarah, parang tinadyakan na lang nila ako na habang kung saan lugmok ako sa hiya at sa sakit. Kaya siguro naisip niya, tatakas na lang ako dito, no? Kasi Hagar na walang ginusto kundi maglingkod, maging, di ba? Ano siya? Slave. Wala, siguro wala siyang ginusto kundi maglingkod. Ang nangyari, naging tampulan siya ng galit. Kaya ngayon, tumakas siya. Di ba? Tumakas, nag-iisa, nagdadalang tao. Di ba? So, siguro mga kapatid, may lalarawan niyo yung kanyang nararamdaman dito eh. Ang bigat ng kanyang damdamin, yung takot na bumabalot sa kanya sa sitwasyong ito. Diba? Yung lungkot na umaagos sa kanyang puso. Kaya mong mailarawan ito dito sa kwentong ito. So sa verse 7, dito sa verse 7, sinalubong siya ng anghel ni Yahweh. Napakaganda. Di ba? Sino sinalubong dito? Si Hagar. No? Sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal sa isang malapit sa daang patungo sa shore. Sabi sa kanya, Hagar, alipin ni Sarai, saan ka nang galing at saan ka pupunta? Tanong ng anghel ni Yahweh. Sabi ni Hagar, tumakas po ako sa aking Panginoon. Ang sagot ni Hagar. Sinabi ng anghel, listen dito, sabi ng anghel. Pagbalik ka at muling magpasakop sa kanyang mga kamay. Wow. Interesting to ha. Alam niyo ba,
Si Hagar ang unang tao sa Biblia na kinausap ng anghel ng Panginoon. At nang makita siya ng anghel, sinabi sa kanya, bumalik ka kay Sarah. Sabihin niyo sa akin kung mahina ako. So, na, mak- nawala tuloy ako. Nagbasa kasi ako ng comment eh. At nang makita siya ng anghel, sinabi sa kanya na bumalik ka kay Sarah. Hindi dahil hindi dahil mas maayos ang babalikan niya doon o maayos niya yung lahat dahil naging patas na ang sitwasyon. Dahil kundi dahil may ano bang kundi dahil may ginagawa ang Diyos. 'Di ba? Dahil may ginagawa ang Diyos. Yun na yung dito eh. Dito yung maiisip mo dito dahil may ginagawa na yung Diyos. Dito sa verse 9, sinabi ng hell na gawin niya ang tama. Di ba? Ito ang tama. Eh, Diyos yung nagsasalita dito eh. At alam ko, sigurado ako. Sigurado din ako. Alam ko, nararamdaman nyo rin ito kung kayo pagsasabi. Eh, kung ganito yung sitwasyon, tapos may magsasabi sa inyo doon, magbalik ka at muling pasakop sa kanyang kamay. Paano mababalikan ko doon? Di ba? E, inaapi nga ako doon. Pero sabi ng Diyos sa kanya, bumalik ka doon. Hindi siya babalik doon dahil may maayos na yung sitwasyon. Di ba? Pero ako, alam mo, ako sigurado ko, no? Kasi may mga panahon din sa buhay mo. Kaya ko ito sinasabi, no? Kagaya sa buhay ko, ano naiisip mo? Eh, grabe, inapina ako. Bakit parang ako lagi ang kailangan gumawa ng tama? Di ba? Ba't ako babalik doon? Eh, inapina nga ako. Parang, bakit parang ako lang lagi ang kailangan gumawa ng tama? Parang ganun. Siguro ganun yung pwedeng isipin ni Hegel dito, no? Bakit kailangan ako galang gumawa ng... Nararamdaman niyo ba yung gano'n, di ba? Oh, madalas ako. Nararamdaman ko yan. Naramdaman ko yan, no? Yung tipong lahat ng tao sa paligid mo na parang mali na yung trato sa'yo at iniisip mo, kailangan, kailan naman kaya may lalapit sa akin at magsasorry sa akin, no? Eh, di ba? Yung gusto ko naman na may magsabi sa akin na, ako yung nagkamali eh. Hindi yung lalapit sa iyo at sasabihin sa iyo na kung may nagawa akong mali. Iba yung salitang yun. Yung salitang ako yung nagkamali, kaysa sa salitang hindi, yung kung may nagawa akong mali. Pero dito sinabi ng anghel, bumalik ka at magpasakop sa kanya. At sa Hagar, may desisyon siyang kailangan gawin. May choice siyang kailangan pagpilian. Di ba? Sinabi dito sa verse 10, punta kay verse 10, si David din sa kanya ng anghel ng Panginoon. Mga anak mo ay aking pararamihin. Ganda ha. At karamihay di kayang bilangin. Di magtatagal, ikaw ay magsisilang. Ismael ang sa kanyang iyong ipangalan sapagkat dininig ni Yahweh ang iyong karaingan. Wow! Ngunit ang anak mo ay magiging mailap. Hayop ng asno. Sa pony. Ang makakatulad, maraming kalaban, kaaway ng lahat, di makikisama sa mga kaanak. So, alam niyo kung paano magbasa ng Hebrew? Di ba pabalik kami? Ang pangalan ng Ismael, yung pangalang Ismael, ay galing sa dalawang salita. Na baka alam niyo na to. Yung una ay dahil pabalik tayo dyan, El. Di ba? Na ang ibig sabihin ay Ano? God. Diyos. At yung isa naman ay siya, si Shama, na ang ibig sabihin ay makinig. So, may idea na kayo. Yung Shama, yan yung salitang, o yung Shima, yan yung salitang ginamit sa isa sa pinaka-importanting verse sa buong Biblia. Sa Deuteronomy 6:4. Pasensya na kayo dahil masakit ang ngipin ko ngayon. Alin sa Deuteronomy 6:4? Kung saan sinabi ng Diyos sa mga tao niya, pabanggitin ko lang sa inyo, pakinggan mo ako Israel. Yan yung Shema, di ba?
Si Yahweh ang inyong Diyos, si Yahweh ay isa, at mamahalin mo siya ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. At yung unang salita doon na tinatawag na sinasabi ay Shema, na ibig sabihin ay makinig kayo, pakinggan mo ako. Gusto ng Diyos na makuha ang atensyon natin, ang atensyon ng mga taong naniniwala sa Kanya. Pero dito, iba ang bigat ng salita, no? Hindi ginamit yung salitang makinig kayo sa akin. Dito, ang ibig sabihin ng salitang ito o Ishmael ay nakikinig ako sa inyo. Oo, di ba? Ganda. Nakikinig ang Diyos sa atin, sa inyo. O ako mismo ang nakikinig sa iyo, sabi ng God sa kanila. Okay, dito sa salitang ito. Sabi ng God, ako mismo ang Diyos ang nakikinig sa iyo. Kaya ang pangalang Israel o Ismael ay nangangahulugan naririnig ng Diyos. Ang Diyos ay nakikinig. So, sabi, papangalanan mo siyang Ismael, sabi ng Panginoon, sapagkat dininig ko ang iyong paghihirap. Di ba? So, yun. So, alam natin na walang maayos na nangyari sa buhay ni Hagar. Sobrang hirap ng buhay, di ba, ni Hagar? Sunod-sunod yung pagsubok. Wala ni isa ayon sa plano niya o sa gusto niya. Pero, narinig siya ng Diyos. Ito yung unang beses sa Scripture na pinangalanan ng Diyos ang isang bata bago pa lang siya isinilang, no? Bago pa lang siya ipanganak. Oo, makikita natin ito ng ilan sa Biblia, no? Sa Bible na papangalanan mo siya ng ganito, tatawagin mo siyang ganito, dahil dito papangalanan mo siya ng ganito. Mababasa niyo yung mga salitang yan na sinasabi ko, no? Pero una ang pagkakataon na Diyos mismo ang nagbigay ng pangalan sa batang ipapanganak pa lang ay kay Hagar. Ang pangalan ay Ishmael. At ginamit ng Diyos ang pangalang ito para sabihin kay Hagar isang batang babae na si Hagar na nagdadanglang tao, na nagtatago, na tumatakas, nag-iisa, sugatan, pagod dito sa wilderness na ito. Na sinasabi na namin ni Yahweh, naririnig kita. Naririnig ko yung hinagpis mo. Ako ang Diyos na nakakarinig. Ako ang Diyos na nakikinig. Really mo yun? Kaya sa verse this part, excuse me, no? Alam mo, I suffered 1 week na dito sa aking sakit sa ang linggo. Nung mag-test na hindi maganda yung pag-alamdam ko, no? Anak lang, balik-balik lang. Pero ang Diyos ang nagpapagaling sa akin. So, ano sa tayo? Verse 13. Kaya sinabi ni Hagar sa sarili, talaga bang nakita ko dito ang Diyos na nakakita sa akin at hanggang ngayon buhay pa rin ako? Ha? Di ba? Imagine niyo itong salitang ito. Ha? Kaya sinabi ni Hagar sa sarili, talaga bang nakita ko dito ang Diyos na nakakakita sa akin at hanggang ngayon buhay pa rin ako? Ano na, tignan niyo maigi yung binabasa nyo. Kaya tinawag siya ni Yahweh ng ganito. Kaya tinawag niya pala. Hindi siya. No? Tinawag ni Hagar si Yahweh ng ganito. Anong tinawag ni Hagar kay Yahweh? Ikaw ang Diyos na nakakakita. Di ba? So verse 14, kahit ang balon sa pagitan ng Kadesh at Bered ay tinawag nilang balon ng Diyos na buhay at nakakakita sa akin. Di ba? Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ganyan yung mga tao. No? Nagsilang, ganyan yung sitwasyon ng araw. Na pag nakakita sila ng pinapangalanan nila ng gano'n. So sa verse 15, nagsilang nga si Hagar ng isang anak na lalaki
kay Abraham at ito'y pinangalanan nitong Ismael. Nooy 86 na taon na si Abraham. So, ganito. Kaya kaya pinapadala ng Panginoon ang kanyang anghel kay Hagar at sinabi niya, naririnig kita. At si Hagar, ang naging tugon ni Hagar ay sobrang kakaiba. Nabasa natin. Tumawag siya sa pangalan ng Panginoon at sinabi niya na ikaw ang Diyos na nakakakita. Alam niyo, maraming first time sa kwentong ito no? Pero ito yung kauna-unahan at kaisa-isang beses sa Biblia na may isang tao na nagbigay ng pangalan sa Diyos bilang tugon sa isang personal na encounter. At sinabi ni Hagar, ikaw ang Diyos na nakakakita. Alam niyo ba itong salitang itong ikaw Diyos na nakakakita? Ang salitang Hebreo nito ay El Roy, R-O-I. Sabihin niyo, El Roy, no? Medyo modernong tunog to. Hindi ito yung Leroy, no? Para Elroy. Pero na ang ibig sabihin ay ang Diyos na nakakakita, no? So dumating yung Diyos sa pamamagitan ng anghel at sinabi niya kay Hagar, naririnig kita sa gitna ng iyong pagdurusa. At ang tugon ni Hagar ay, ikaw ang Diyos na nakakakita. Ikaw ang Diyos na nakakakita. El Roy, no? So madaming beses sa Bible na nagpapangalan ng mga bagay ang mga tao. Sabi ko nga kanina, yung naka-encounter ka ng anghel, kinausap ako ng Diyos, sige tawagin natin itong lugar na ito base sa kung ano nangyari. Pero sabi ni Hagar, hindi lang yung balon ang pinangalanan ko, sinabi ko mismo sa Diyos, ikaw ang Diyos na nakakakita. Sabi nitong alipin na taga-Ehipto na ito, Yahweh, ito pala kung sino ka. Ang Diyos na nakakarinig at ang Diyos na nakakakita. Pero mo yun. So si Hagar, alam nyo, dito sa kwento ng dito ni Abraham, si Hagar ay parang extra lang sa kwento eh. Ginamit lang ni na Abraham at Sarah para makuha yung gusto nila mula sa Diyos, di ba? Eh, napasubo lang si Hagar sa sitwasyong hindi niya naman gusto eh. Mahirap talaga maging alipin noong unang panahon. No? So, yung main story kasi ng Genesis, hindi naman tungkol kay Hagar eh. Tungkol yan kay Abraham. Pero para kay Hagar, hindi ganun ang pakiramdam niya eh. Nagbago ang buhay niya, nagbago ang mundo niya, sinabihan pa siya ng anghel na kailangan niyang bumalik sa mahirap na lugar na yon, kailangan niyang bumalik sa sitwasyong malamang hindi niya pipiliin. Diba? Dalawa lang ang option niya eh. Dito, dalawa lang. Yung pagtakas niya, manatili sa disyerto at malamang mamatay siya doon o bumalik sa pagmamalupit ni Sarah. Di ba? Grabe. Door number 1 o door number 2? Gusto ko yung sinasabi rito sa verse 7 na para bang nagka-camp siya sa paglalakbay patungo daw sa isang lugar dito sa shore. Di ba? Pero totoo, sobrang layo yun, ano? Para ma-secure siya, di ba? Ang pagpipiliin lang niya dito ay bumalik at isin ang pang-aapi o matantili sa wilderness, mamatay. At, di ba? Yan yung nakita natin dito sa kwento. At alam niyo ba, ang sinasabi ng Diyos sa kanya, may pangatlong paraan. Tatlo na paraan mo ngayon. Di ba? Sa verse 9, kung ganito yung perspective nyo, no? Pero, alam niyo yung pangatlong paraan? Naririnig kita at nakikita kita. Oo, ikaw sabihin ang gandang gano'n. Di ba? Pero pala tatlong paraan. Ako ang Diyos ni Abraham. Sabi nga. At ako rin ang Diyos ni Hagar. Di ba? Kaya sa moment na ito,
nakilala ni Hagar kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang karakter. Siya ang Diyos na nakakarinig at siya din ang Diyos na nakakakita. Hindi lang niya nakikita ang sitwasyon niya, nakikita mismo ng Diyos siya, personally. Diba? So, di ba nakita natin na pinangalanan niya yung well pagkatapos ng encounter? Di ba? So, alam niyo yung wilderness is not a God-forsaken place, di ba? Kala mo yung, alam mo yung, pag nasa disyerto ka, alam mo, ganito yung disyerto, no? Actually, it's not a forsaken place. It's where the God who sees shows up. Grabe, di ba? Ang disyerto, pag tinitignan mo, alam niyo, pag sumasakay ako ng eroplano, pag pabalik ng Pilipinas, pag nandiyan na ako sa part ng Middle East, kung nandun ka sa top, wala kang makikitang green. Wala kang makikitang berde. Oo, pag nasa top ka, compare to Europe, no? Sa Europa, talagang puro berde. Pero pag napunta ka na dyan sa part na yan, at, at madilim, at pag madilim nga, halimbawa, gabi, dumaan ka dyan, makikita mo lang apoy. Parang yung pero pag sa umaga, makikita mo wala. Disyerto talaga. No? Kaya nga, sabi ko, ang disyerto, pag tinignan mo, yung hardest, loneliest place, no? Pas parang sa pananaw ni Hegel, ito yung mahirap. Parang ito yung napaka-loneliest place sa buhay ni Hegel. Pero doon niya nakilala ang Diyos na Elroy. Kaya si Hegel, dahil kilala na niya yung Diyos bilang ang Diyos na nakakita, anong nangyari? Bumalik siya kay Sarah. Di ba? Pero tanong, gumanda ba buhay niya? Siguro, medyo, o baka hindi. Pero she went back differently, no? At nagsilbi bilang alipin ni Sarah sa loob ng 14 na taon. Yes, but she was no longer alone. Para bang, no longer minority, no longer the castaway. Hindi na siya yung itinatakwel. Bakit? Dahil kilala niya na ngayon ang Diyos na nakakakita and He walks with her, no? Alam niya na talagang personally ang God nandun kahit sa mga hardest places, no? So bago tayo mag-move on dito sa pangalawang chapter, no? Nais kong linawin sa inyo, kapag sinabi nating ang Diyos, si Yahweh, ang Panginoon ay ang Diyos na nakakakita, hindi ito simpleng sulyap lamang ng Diyos, no? Ah, hindi ito yung parang, nakikita ko ang nangyayari sa iyo. Pero ayos lang yan. Gawin mo na lang yan, no? Hindi ganun yun. Hindi nang ibig sabihin ng Diyos na nakakakita. Ito ang Diyos na tunay na nakakakita sa iyong disyerto. Siya ay lubos na nakakaalam sa iyong paghihirap. Nakakaalam kung bakit ka napasok sa sitwasyong ito. Bakit ka napasok sa sitwasyong yan? Nakakaalam sa mga opsyon na meron ka. At nakakaalam sa mga tamang landas na dapat mong tahakin. Sapagkat nakikita ka niya. Kilala ka niya, nilikha ka niya. Pag katatapos lang natin ng Genesis kung paano tayo ang hininga ng Diyos. Diba? Nakikita ka niya at mahal ka niya. Ito ang Diyos na tinuturo ng Scripture. At ito ang Diyos na natuturunan natin ngayon. At naniniwalaan sa simbahang ito. Diba? Kaya nung sinabi ni Hagar, ikaw ang Diyos na nakakita sa akin, kinukumpirma niya ang isang malalim na katotohanan na hindi tayo invisible sa Diyos. Kahit papakiramdam natin ay tinatakwil at tinatapon na tayo ng mga tao. Sa sandaling ito kay Hagar, nang makilala niya at naniwala siya sa Diyos, hindi lamang ito theology, no? Yung simpleng kaalaman. Kala mo may konting kaalaman, dami ng iba ng karakter. Ito ay buhay. Lahat ng kanyang paghihirap,
takot, pakikibaka, ay nakikita at nalalaman at naririnig ng Diyos. Kahit ang isang taong tila minamaliit, walang halaga sa mundo, nakikita siya at naririnig ng Diyos. Kaya anong nangyari? Bumalik siya dun sa kanyang tungkulin upang maisilang ang anak ng asawa ng kanyang Panginoon. Sa susunod na babasahin natin, sino mo magkaturo ng Genesis 21? Mula dito, marahil ay nagbago ang buhay niya. Marahil hindi ngunit nagbago ang kanyang buhay. Di ba? Dahil nakilala niya ang Diyos na nakakakita. So dito sa susunod na babasahin natin sa Genesis 21, 14 na taon na ang nakalipas, si Abraham dito ay kanina 86, 100 taong gulang na. Ngayon ay tatawagin na siyang Abraham, hindi na Abraham. At si Sarah ang kanyang asawa at this time, no, sabi doon, ay dito sa scripture, siyam na 90 years old. Sa Genesis 21. Punta na kayo. Sa Genesis chapter 21. Pinagpala ni Yahweh si Sarah, verse 1. At tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa panahong sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, si Sarah nga ay nagdadalang tao at ng anak ng isang lalaki kahit matanda na noon si Abraham. Diyos, may isang ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. Ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham ang bata, 8 araw ang pagkasilang nito. Isang daang taon na si Abraham nang ipanganak si Isaac, sinabi ni Sarah, nakakatawa ang ganyan ito sa akin ng Diyos at sino mang makarinig nito ay tiyak na matatawa rin. O matatawa rin. Alam niyo pa yung pangalang Isaac, kung ano ibig sabihin? O saan nanggaling? Comes from the word laughter, no? Sabi nga rito. Diyan ang galing yan, no? So, at sinabi pa niya sa edad, verse 7, sa edad na iyon ni Abraham, sino makakapagsabi sa kanya ako'y mag-aalaga pa ng bata? Gayunman, nabigyan ko pa rin siya ng anak kahit siya matanda na. Lumaki ang bata at nang ito'y awatin. Kasi sa iba, gumagamit kasi ako ng contemporary Bible, no? Ito yung awatin sa pag-breastfeed, no? Naganda ng malaking salo-salo si Abraham. Ito may mga tradisyon nila ng time na yun, no? So ngayon, 14 years later, finally, ang tunay na ipinangakong anak ni Abraham at Sarah ay ipinanganak na. At ang pangalan niya, Isaac. Di ba? Di ba? So, dito itutuloy natin sa verse 9. Sabi sa verse 9, verse 9, verse 9, verse 9. Nasa verse 9 na ba tayo, Tonyo? Okay. Isang araw, nakita ni Sarah na tinutokso ni Ismael si Isaac. Kung nagbabasa kayo ng Bible, ibang Bible, sinasabi nakikipaglaro lang. Pero hindi yun tama. Isang araw, hindi pala kompleto yung salitang yun. Isang araw, nakita ni Sarah na tinutokso ni Ismael si Isaac. Sino si Isaac? Sino si Ismael? Si Ismael ay anak ni Abraham kay Hagar na Ehipto. Ang taga-Ehipto. Ilang taon na dito si Ismael? 14, no? So finally, si Sarah, meron na siyang anak, si Isaac. Tandaan niyo word, isang araw nakita ni Sarah na tinutokso si Ismael ni Isaac. Si Isaac. Nagkaroon na siya ng anak, si Isaac. Grabe ang saya ni Sarah. Siguro kung ikaw magkaroon ng ganito, no? ng anak. Pero minsan iniisip ko, alam niyo naman kung ano nangyari kay Sarah, ay kay Isaac, no? At alam niyo rin, mamaya makikita niyo rin kung, mamaya na. Grabe, no? Grabe yung saya, yung nito, no? Ni Sarah. Sigurado, celebration sa pamilya. Pero alam natin, Hagar at Ishmael is still part of the extended family, no? Part pa rin sila ng community. Ishmael is Abraham's child. Pero hindi siya yung child through whom the big promise will flow. Alam natin yan. Maraming blessing and promises ang papasok through Isaac and even through Ishmael. Kasi
siya rin ay descendant ni Abraham, nabasa natin kanina, and God will bless his children. No? Ngunit ngayon, meron tayong isang komplikadong sitwasyon. Si Ismael at ang panganay is Isaac, ang pangakong anak, ay lumaki na magkasama. Diba? Dahil bumalik nga doon si Hagar. At tila si Ismael ay nagsimulang manukso o tinukso niya si Isaac. At marahil kay Sarah, ewan ko, no? Ito'y pang-insulto. Pero dahil na ito, nakita kasi ni Sarah yun, no? Si Ismael ay nasa edad ng 13 or 14. 14, no? Nasa edad na yan. Alam naman natin, no? Yung nasa edad na yan. Dumaan naman kayong mga lalaki dyan. May mga lalaki pa ba? May di ba? Tayo, no? Karaniwang ugali ng isang binatilyo pag na ganyan. Hindi natin alam na talagang ganyan, ano? Na talagang medyo naughty, no? Pero hindi natin alam yung eksaktong pagbibiro, no? Ano ba yung sinabi dito? Di ba? Tutukso na ginawa ni Ismael. Maaari siguro sinabi niya, yung pangalan ni Isaac, katawa-tawa. Di ba? Parang gano'n. O kaya sinabi, ni Isaac, ni Ismael, tingnan mo yung ilong ni ilong ni Isaac, pango. Parang gano'n. O, di ba? Pero malinaw na narinig natin na siya ay tinutokso ni Ismael. At nakita yun ni Sarah. At hindi nagistahan ni Sarah yung ginawa ni Ismael. Kaya sa verse 10, sabi ngayon dito, kaya sinabi ni Sarah kay Abraham, palayasin mong babaeng alipin at anak niya. Oh, sakit na ito. Dahil ang anak ng babaeng alipin na hindi maaaring makibahagi sa mamanahay ng anak kong si Isaac. Labis itong ikinalungkot ni Abraham dahil anak din niya si Ishmael. Verse 12, pero sinabi ng Diyos sa kanya, ito na naman ang God. Hindi mo dapat ikalungkot ang tungkol kay Ishmael at kay Hagar. Sundin mo sinabi ni Sarah. Dahil kay Isaac nagbula ang mga lahi ng aking ipinangako. At tungkol naman kay Ishmael, bibigyan ko rin siya ng maraming lahi at magiging isang bansa rin sila dahil anak mo rin siya. Napakabuti ng God. Diba? So, alam nyo ba, habang binabasa ko ito, meron na akong notes dito, no? Na this is really messy, no? This is really messy situation. Don't you think, di ba? Parang ang gulo. May babae, may bata, may Abraham, may drama, may mga tanong. Parang, Lord, ano pong dapat kong gawin? Di ba? Yun yung pwede mo, ito yung maisip mo dito sa binabasa natin nga, no? At ang sabi ng Panginoon, do what Sarah is telling you to do. Napakasumasunurin na ito ni Abraham eh. Kaya kahit pinapapatay si Isaac, no? Pinapahain, di ba? Sabi ko, ilang taon nilang hinantay yun. Tapos, sige lang, no? Ganito din yung ginawa niya kay Hagar, no? Ang unang kay Ismael, di ba? Palayasin, bilang anak mo, kaya niyo bang gawin yon? Ako eh. Wag mo sasaktan yung anak ko, di ba? Ganun yung mga magulang. Pero, I mean, di ba? At sabi ng God, do what Sarah is telling you to do. At ano yun? Ano yung pinapagawa ni Sarah? Paalisin si Hagar at Ishmael palayo. So, ito na ngayon ang plano ni Abraham. Paalisin si Hagar kasama si Ishmael. So, naalala niyo ba yung binasa natin sa chapter 16 kanina? Na si Hagar umalis kasi tumakas siya mula dun sa hirap at pang-aapi na dinaranas niya kay Sarah. Pero ngayon, iba na yung kwento. Si Abraham mismo ang lumapit na nagsabi, hey, kailangan ko kayong paalisin. Hindi maganda ang sitwasyon dito sa bahay. Di ba? Alam mo, mapapaisip ka talaga dito, no? Talagang mauubos yung isip mo dito, no? Pero enjoy, no? Ano kaya ang iniisip ni Hegel sa moment na to, no? Siguro iniisip niya, kung hindi lang sana inasal o nangasal si Ishmael, hindi kami pinalis. O baka iniisip din siguro ni Hegel na dahil napaluwasahan si Ismael sa pangungutya niya kay Abraham at kay Isaac, baka pati ang Diyos tumalikod na rin sa amin. Tumalikod na di ba? Tumalikod na rin sa kanila. Biruin mo yung habang palabas ka ng kampo ni Abraham, baka tinatanong niya, Lord, di ba ikaw ang God who sees? Nakikita mo ba kami?
Ako, si Ismael, o baka may iba ka ng mas mahalaga, baka placeholder lang ako dito, pampalipas lang, no? Habang iniintay ni Sarah yung totoong promise. Nandiyan ka lang noon kasi kailangan mo ako, parang gano'n lang. Pero ngayon, wala na kaming silbi. Siguro, di ba? Dahil ang favor mo, nasa kanila na, hindi na nasa amin. Yung pagkalma. Si baby kaya ako nagtanong, bakit ka dito? May paborito ba yung Diyos? Parang gano'n, di ba? Hindi natin alam ang totoong iniisip ni Edgar, no? Pero kung ako si Edgar, no? Ganun din siguro pupunta yung utak ko eh, no? Yung feeling cast aside ka, no? Yung feeling disposable, feeling forgotten. Pero alam natin yung kwento. Hindi ganun ang Diyos, no? So, eto na tayo, verse 14. So si Abraham, alam natin good guy si Abraham, mahal niya si Hagar at si Ismael kahit mahirap ang sitwasyon. Pero sa verse 14, anong ginawa ni Abraham? Madaling araw pa lamang ang mag-inay, pinaghandaan ni Abraham ng baong pagkain at inumin. Pinapasan ni Abraham ang mga ito kay Hagar at ang mag-ina ay kanyang pinayalis. Nagpagala-gala sila sa ilang ng ano daw? Beersheba. Diba? So, ayan na nga. Magang nagising, gumising si Abraham, si Hagar, ready na sa journey na to. Pero anong dala niya? Binilan lang sila ni Abraham ng parang isang case na Wilken distilled water. Nilagay sa balikat niya, tapos binigyan siya ng isang gardenia na tinapay. No? So, sige, to the wilderness, you go. Parang ganun lang ang sinabi. Di ba? Alam niyo yun, yung pag may bisita ka sa bahay, tapos pag alis nila, nakatayo ka pa sa may pintuan, kumakaway hanggang nawawala na sila sa paningin mo. So na-imagine ko si Abraham, ganun din, no? Nakatayo sa tent, kumakaway, pero habang kumakaway, napakabigat ng puso. Kasi alam niya kung saan pupunta si Hagar. Sa ilang, sa desierto, sa kawalan. Di ba? Tubig lang at tinapay ang baon nila sa gitna ng wilderness. Para bang at ito na yung mag-ina lang. Mag-ina lang silang dalawa na naglalakad. Walang malinaw na direksyon. So umalis si Hagar, saan siya napunta? Sabi sa Bible, she wandered in the wilderness of Beersheba. Sa disyerto, walang malinaw na direksyon, walang katiyakan, at alam lang niya, wala na silang tahanan ni Abraham. Wala na sila sa tahanan ni Abraham. At hindi niya alam kung anong mangyayari. Kaya sa verse 15, anong sabi dito? Nang maubos ng dalang tubig, iniwan ni Ano ang ganda ng kwento nito? Tumuto kayo sa Biblia. No? Sabi nito, nang maubos ng dalang tubig, iniwan ni Hagar ang kanyang anak sa lilim ng isang mababang punong kahoy. Gusto ko ngayong encourage. Ngayon, huwag sanang lalayo mo na ang isip nyo. Tumuto kayo dito sa scripture dahil napakaganda nito. Nang maubos ng dalang tubig, iniwan ni Hagar ang kanyang anak sa lilim ng isang mababang punong kahoy. Ano ang ginawa ni Hagar? At naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Medyo malayo ng konti, 2 poste ng malayo ang layo. No? Sabi niya sa sarili. Sabi ni Hagar sa sarili niya. Hindi naman siya nagsasalita kundi sa sarili niya. No? Di ko na matitiis na makitang mamatay ang aking anak. Di ba ganun naman tayo? Pag medyo nag-iisip tayo, samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman ang bata. Di ba? Ganun. Parang di ko na matiis na makita. Pero iniisip niya lang yun. Yung sinasabi niya. Kaya sabi niya, samantalang nakupo siya nag-iisip. Umiiyak naman ang bata. Makikita niya. Alam niyo, listen to me. No? The Bible is not just a collection of happy after stories. No? Yung happy ever stories. Hindi lahat ng nakakilala sa Diyos ay boom, success na forever and ever. Amen. Hindi ito naglalaman ng mga kwento ng mga taong nakilala ang Diyos at pagkatapos ay naging tagumpay na forever. Hindi ganito yun. Hindi ganito ang Bible.
Actually, pwede na tayo, kung ganito sana, pwede na sana tayo tumigil sa chapter 16 at sabihin, we worship Elroy. The God who sees, the God of Hagar, same God today. Tapos, yan. Rejoice na tayo. Hallelujah. Ganun sana yung Bible, no? Pero, paano pagdating ng Monday morning, bumalik ulit yung bigat ng buhay mo? Di ba ganun tayo minsan? Narinig natin yung Sunday ng mga positive, encouraging stories, pero sa wilderness ng buhay mo, parang wala rin epekto. Like, okay, Hagar had an angel. Okay, good for her. Pero ako, eto, nagdadaanan ko pa rin ito, parang hindi magsasalita ang Diyos. Eh, sinunod ko siya, sandali, gumaan, tapos biglang bumigat ulit. That's real life. Life stinks. May naon yung pagkasabi ko, ha? Dahil linggo ngayon. So, ayun na nga. Si Hagar, anong nangyari? Kick out ulit. she, she's out there in, di ba, in the wilderness. Wala nang kasama kundi ang anak niya, si Ishmael. Sobrang pagod, sobrang uhaw, wala nang lakas, wala na sila ng tubig, wala nang tinapay, wala nang pag-asa. Di ba? Yung nabasa natin kanina, sabi ko sa inyo, tutukan niyo yung pagbasa. Si Hagar, hindi na kayang makita kung paano mamatay ang anak niya. Yan yung sabi niya. Kaya nilagay niya si Ismael sa ilalim ng isang puno o malilim na puno. At iniwan siya doon. Di ba? Ilang taon na si Hagar? 14 years old na bata. Naghihingalo. Si Hagar, umalis ng konti, lumayo, umupo, at umiyak ng umiyak. Di ba? Ang sakit to na. She's almost in the same place she was before. Pero ngayon, hindi na siya yung babaeng puno ng pananampalataya. Naroon siya muli, isang inang sugatan. Ano yun? Walang pag-asa. Durog yung puso at umiiyak. Nakilala niyo noon ang Diyos, nakikinig at nakakakita. Ngunit sa sandaling ito, tila ba siya muling nakalimutan ng Diyos? No? Akala niya lang. Tulad ng nabanggit ko kanina, hindi laging naaayon sa ating kagustuhan ang takbo ng buhay. Alam niya yan at alam kong alam na alam niya yan. At ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang salita ng Diyos. Sabihin niyo palagi yan. Kaya tayo may Biblia. Kaya tayo may Biblia. Kaya purihin talaga ang Diyos. Ano? Sapagkat sa gitna ng ating kalungkutan, kawalan, ng direksyon, ang kanyang salita ang nagtuturo sa atin ng pag-asa at katotohanan. Diba? Verse 17. Listen. Listen carefully. No? Narinig ng Diyos ang iyak ng bata. Wow! At nagsilata mula sa langit ang anghel ng Diyos. Anong sabi ng anghel ng Diyos? Hagar, anong bumabagabag sa'yo? Huwag kang matakot. Naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin, gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lahi. Wow! Di ba? Dumating ang Diyos sa kanila sa pamamagitan ng anghel at sinasabi, alam ko, life stinks. Sabi ko nga, mahirap, masakit. Pero tandaan mo, my promises are still true. My promises are still true. At ang unang sinabi ng anghel dito ay, narinig muli ng Diyos. At ano bang narinig niya? At ano bang narinig ng Diyos? Kaya nga pinatuto ko kayo kanina sa verse 15. Di ba? So binasa natin kanina. Ano ba narinig ng Diyos? Anong ginawa niya? Hagar.
Ano na rin eh? Si Hagar ba is perfectly articulated prayer o na Yeah. yan ba yung Yeah. narinig ng Diyos? Perfectly articulated prayer o napakahabang mga dasal na umaabot ng 1 oras? Hindi ko sinasabing masama yung ganyan. Ha? Tinatanong ko lang ano ang narinig ng Diyos. Ang narinig ba ng Diyos ay yung tinatawag nilang theologically precise intercession? Yung pang tipong naka-word doc pa at signed by the saint? Yung may narinig na dasal ng Diyos? Hindi. Yeah. Alam niyo kung ano yung narinig ng Diyos? Kaya nga sabi ko, tumuto kayo doon. Kung ano yung ginawa ni Hagar. Di ba nag-isip siya? Ano yung... Tingnan niyo kung ano yung narinig ng Diyos. Tuwing kayo sa akin. Alam niyo kung ano yung narinig ng Diyos? Buntong hininga. Yung iyak ng bata. Yung hikbi. Yung ungol. Sigaw ng pusong sugatan at wasak. Di ba? Yung mga yan lang. Buntong hininga. Yung iyak. Alam mo kung ano yun? Ang ginawa ng Diyos? Doon sa narinig niya. Yun ang nagpa-alarma sa langit. Kasi sa langit, nandun yung Diyos. Nakakarinig at nakakakita. Alam nyo, minsan, hindi mo kailangan ng fancy words para makuha ang atensyon ng langit Minsan, ito lang. Look at me. Minsan yan lang. Ganun lang. Sapat na yan. Sapat na yan para maantig. Gumalaw ang puso ng Diyos. Minsan, isang patak ng luha na tumulo sa iyong pisngi. Sapat na yan para magpatibok ng puso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ng kasulatan, ang Diyos ng sanlibutan, si Yahweh, ang Panginoon ng mga hukbo, ay Diyos na nakakarinig at nakakakita. At sa lahat ng ito, mga kapatid, ito ang katotohanan. Ang kanyang pangako ay nananatili. Totoo. So, sana marinig ng Diyos. Hindi sumakit yung joke. Pero, verse 19. Ay, Diyos ko. Patak lang talaga ng luha. I mean, so yan. No? Sapat na yan para mapatibok natin yung puso ng Diyos. Verse 19. Pinagliwanag ng Diyos ang paningin ni Hagar at nakita nito ang isang balon. Pinu pinuno niya ng tubig ang dahang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi nga pinabayaan ng Diyos si Samuel, lumaki ng ilang sa parang at naging mahusay ng mga ngaso. Kinuha siya ng kanyang ina, o ikinuha siya ng kanyang ina na mapapangasawa mula sa lupay ng Egypto. No? So, ang mga pangako ng Diyos ay totoo sa buhay nila, gaano man ito kaikli o gaano man ito kahaba, no? Subalit, kung babalikan natin ang talat dito sa verse 19, pagkatapos ay binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata at siya ay ano raw? Nakita niya, di ba? Ano ang kanyang nakita? Isang balon ng tubig. Ano ba problema niya in this moment, no?
Wala siyang tubig at yung tubig na hinanap niya, yung sagot sa kanyang depresyon. Nandun lang pala sa tabi niya. Pero hindi niya makita, hindi niya makita. At sa sandaling yon, hindi niya lang kailangan ng tubig. Kailangan niya ang Diyos na nakakakita para rin siya makakita. Di ba? Kailangan niyang buksan ng Diyos ang kanyang mga mata para makita na kahit nasa wilderness siya, nandyan na yung provision, nandyan na yung sagot, nandyan na si Yahweh. Pero minsan, di ba ganun tayo? Yung sagot nandyan na, pero di natin makita. Para bang pag may hiniling ka, ang tagal-tagal samantalang nandyan naman, bakit hindi pa mangyari? Ewan ko ba, no? Dahil hindi natin nakikita. Iniisip lang natin yung nasa nakikita natin eh. Kaya ang bagal. So hindi niya nakikita yung sagot. Pero sabi ko nga, hanggang hindi siya tinutulungan ng Diyos. Meron akong kwento. Narinig niyo na ba yung kwento ng isang batang babae ito? Bata, ibig sabihin, maliit na bata, no? 7 years old, gano'n. So, 7 to 13 siguro mga ganyan. Ano? Narinig niyo na yung kwento na yan, isang batang babae na sa isang kwarto. Sa isang kwarto siya o nasa isang silid na kung saan ay punong-puno ng dumi ng pony ng maliit na kabayo. Dahil siguro tuwan-tuwa yung bata sa kabayo, no? Marahil siguro. Ewan ko kung narinig nyo na. Kung hindi pa, makinig kayo. Pakinggan nyo. Alam niyo yung kwento. I make it short, no? Yung batang babae, nung nandun siya sa isang kwarto, talon siya ng talon. Look, palukso-lukso siya. Talagang napakasaya niya, tuwan-tuwa doon sa kwarto. Ngayon, may isang taong dumaan na nagtaka. Sabi niya, anong nangyayari dito? Ngayon, sumagot yung bata. Alam niyo kung ang sabi ng bata? Tignan ko kung kano kabilis yung inyong perspective. No? Alam ko nga sabi ng bata? Siguradong may pony dito. Imagine niyo yon. Nandun siya sa isang silid na napakadaming dumi. O yung dumi ng kabayo. Alam niyo, tae ng kabayo. No? Tapos sabi ng bata, nang tinanong siya, bakit ang saya-saya niya? Anong sabi ng bata? Siguradong may pony dito sa loob. Pero yun ba yun? Ano iniisip niyo? Ano ang perspective niyo? Nasa inyong pananaw? Dito sa maliit na kwentong ito. Gusto niyo sumagot? Makikita natin sa batang babae na nakita niya ang kabutihan kahit sa gitna ng karumihan at kalat. Di ba? Okay ba? Pinangakuha na siya ng Diyos noon pa man. Nakahanap siya ng dahilan para maging masaya kahit sa mahirap o messy ang sitwasyon. Ito yung kwento ng bata. Ito yung perspective dito. Ito yung pananaw. Pero hindi palaging ganito ang ating reaksyon. Maganda yung kwento. Maganda yung kwento na yan. No? Gusto natin sanang maging ganon, kagaya ng bata. Ngunit, kapag ikaw mismo nandun sa silid na yan, yung ating buhay at sitwasyon ay napupuno ng problema. Madalas ay naghahanap tayo ng sisisihin sa halip ng biyaya, di ba? Sino ang nagkaroon dito? Ba't ang dami dumi dito? Bakit ako nag-iisa? Anong nangyari dito sa akin? Eh, nananalangin naman ako. Minsan iniisip natin talaga para mag iniisip natin ang lahat ng bagay na nagpapagbigat sa ating puso. No? Ganyan tayo. Mas gusto natin mag-isip ng mga bagay na nagpapagbigat sa ating puso.
At nakakaligtaan na natin ng kabutihan sa gitna ng kaguluhan. Diba? Kaya minsan kapag nasa loob ka ng kwarto, nagkatulad ng ganyan, kailangan mong Diyos na nakakita para tulungan ka makakita. At yan mismo ang pinagdadaanan ni Hagar. Nakilala niya ang Diyos na nakakita sa kanya, pero ngayon kailangan niya yung Diyos na yon para sabihin sa kanya, ito yung pananaw na hindi mo nakikita, kailangan ko din ito ngayon. Kailangan natin yan ngayon. Kailangan natin ng Diyos para tulungan tayong makita ang totoong nangyayari, higit pa sa nakikita lang natin. Kasi madalas ang nakikita natin ay talagang nakakapagod, nakakasakit, nakakalungkot at nakakalito. Parang Diyos, ikaw na nakakita. Tulungan mo kaming makita ang nakikita mo. Tulungan mo kaming makita ang katotohanan na ayon sa paningin mo. At para sa marami sa atin na dumadaan sa hirap, at alam ko, dito, tayo, dito ngayon, ito mga tao, sa mga tao ito, talagang tayo may mga pagsubok ngayon. Sana manalangin tayo this week at ang panalangin na gusto nating simulan ay ito. Panginoon, tulungan mo ako makita ang nakikita mo. Kung may balon pala sa likod natin na magbibigay ng lahat na kailangan namin, hindi ko yung makita kasi nakatingin ako sa lahat ng gulo. Ipakita mo sa amin kung saan kami dapat tumingin, Yahweh. Yan ang dasal natin, no? Kaya sa pagkakataong yan, si Hagar, nakataon lamang siya sa kanyang paghihirap, unti-unti nawawalan ng pag-asa sa sakit, sa suliranin ni Ismael, sa kanyang mga pagkakamali, sa pagkadapa, sa nakaraan, sa kanyang pagkatao, sa kakulangan, sa kanyang pagkauhaw, sa kanyang kadiliman, sa kamatayan. Pero si Yahweh ay nananatili ang Diyos na nakakita sa kanya. At idinilad ng Diyos ang kanyang mga mata at nakita. At nakakita siya ng isang balon ng tubig. Bakit? Dahil ang Diyos nakakita sa atin, ang siyang tumulong, ang siyang tumutulong para makita natin siya. Di ba? Ang Diyos ni Hagar, siya yung Diyos na sinasamba natin sa mga, kanina sa pag-awit natin. Baka kayo mo lang narinig yung pangalan ni Hagar. Baka yun yung alaala, kaya baka alaala niya, no? Baka ito na yung unang beses na kilala mo siya. Pero sana, hindi lang si Hagar ang makilala nyo. Sana makilala nyo ang Diyos na nakakita kay Hagar. At ito yung Diyos na yun. At yung Diyos na yun, nakita ka. At yung Diyos na yun, narinig ka. At alam niya kung anong pinagdadaanan mo. At alam niya kung anong disyerto ang kinalalagyan mo. Alam niya kung nasa panahon ka ng kasaganaan. Nakikita ka niya, kilala ka niya, mahal ka niya. At gusto niyang makita mo siya. Gusto niyang makilala mo siya. Ang pinakamatinding hangarin ng puso ng Yahweh ay para makita ang kanyang kaluwalhatian at para magkaroon tayo ng relasyon sa kanya na puno ng pagmamahal. Diba? Hindi niya sinubukang pahirapan ng mga bagay-bagay. Mahirap ang buhay, alam ko. Pero ang relasyon sa kanya kay Yahweh, ang tunay ng hangarin ng kanyang puso. Nakikita niya tayo, nakikita kanya, nakakarinig siya, naririnig niya tayo. Kaya, Panginoon, o Yahweh, tulungan mo kaming makita ka. Tulungan mo kaming makita kung paano yung pagbalik kahit mahirap. At yun ang tamang daan. Tulungan mo kami kung paano yung pintuan na mukhang mas mahirap, yung pala yung mabuti at tama. Diba? Tulungan mo kaming makita na sa gitna ng hirap na ito, may ginagawa ka pa rin sa loob namin. Tulungan mo ako o kami maintindihan kung paano sa gitna ng kawalan at kalituhan na to, hindi pa tapos ang kwento dahil kasama ka namin eh. Tulungan mo ako, kami makita kung paano itong sakit na nararamdaman namin, emotional man yan, relational man yan, kung ano pa man yan, Panginoon, nandito ka, na hindi ako nag-iisa, na kahit nahihirapan ako, hindi ibig sabihin mo, pinabayaan mo na ako. Alam ko, na kapag tayo'y umakyat sa pinakamataas na bundok na yan at tinataas natin ang ating makamay at inaawit natin ang kanyang papuri, damdam natin ang kanyang presensya.
Pero hindi yan ang sermon ko no? Para sa inyo ngayon. Ngayon, ang kailangan nating malaman ay ito. Yahweh, nasa disyerto kami. Tulungan mo kaming makita na ikaw ang Diyos ng disyerto. Tulungan mo kaming maunawaan na ikaw ang Diyos kahit sa panahon ng pagkauhaw, panahon ng pagkapagod, panahon ng kakulangan at kawalan. Nasa iyo ako. Hawak mo ako. Tinuturo sa atin ng Biblia kung sino ang Diyos na ating sinasamba dito. At ang panalangin ko ngayong umaga at sa buong linggo para sa sarili kong kaluluwa at sana ganito din sa inyo. Diyos ko, gusto kong maniwala na naririnig mo ako. Gusto kong maniwala na nakikita mo ako. Kaya tulungan mo akong makita ka. So, isalan niyo na yung Biblia niyo. Magdasal na tayo. God, alam namin minsan kapag nababasa namin ang Biblia, parang layo na mga kwento sa buhay namin. Yung parang ibang mundo. Pero Yahweh, alam namin hindi yan totoo. Ang Diyos na nakakita o ang Diyos na nakikita si Hagar ay pareho pa rin ang Diyos ngayon. Nakikita mo kami, naririnig mo kami, at kasama mo kami sa lahat ng panalangin namin, Yahweh, para sa lahat na nasasaktan. Kahit anong paraan nila nararamdaman iyon, kahit mag-isa sila, kahit ramdam nilang disconnected o unloved. Yahweh, iparamdam mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Nakikita mo sila, mahal mo sila, sama mo sila sa bawat hakbang. Panalangin ko rin naman para sa mga naghahanap ng karunungan, naghahanap ng karunungan. Hindi alam kung anong gagawin o saan patungo. Tulungan mo silang makita ang pinto na mukhang mahirap at siya yun pala yung tamang daan. Para sa mga naghihintay sa tulong sa sagot mo o pagbabago, Yahweh, paramdam mo na hindi ka patapos. Hindi ka patapos sa iyong kwento. Ang Diyos na nakakita at nakakarinig ay kasama nila. O amang Yahweh, Elroy, ang Diyos na nakakita, ang Diyos na nakakarinig. Tulungan mo kaming makita ka, maramdaman ang pagmamahal mo. At may niwala na kahit sa hirap, ikaw ay naririto. Nakikita kami, naririnig kami. At mahal mo kami. Salamat Ama sa pangalan ng iyong anak ni Jesus Cristo. Amen. 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 Salamat sa napaka-encouraging na mensahe, Kuya. Parang napapanahon talaga.